Akala namin shortcut lang ang dinaanan ng taxi. Pero sa loob ng UP, may magkasintahang nakita namin. At ilang segundo lang, bigla silang nawala. Nang tumingin ako sa harap, may dalawang anino na nakasakay na pala sa amin. Hello Kuya Ken. Itago nyo na lang po sa pangalang Denise. Nangyari ito way back 2004 pa. Panahong simple pa ang buhay at uso pa ang biglaang lakad basta may pamasahe at lakas ng loob. Isang gabi yon na nagkayayaan kaming magpipinsan na magbar sa Eastwood. Wala masyadong plano, trip lang, tawa-tawa, kwentuhan at konting inom para ma-release ang stress. Galing kami ng Quezon City at dahil gusto naming makarating agad, nag-commute na lang kami. Sumakay kami ng taxi. Ako ang naupo sa gitna ng backseat, sakto sa likod ng driver. Habang umaandar ang taxi, masaya pa ang usapan. May nagbibiro, may nagtatawanan, may nagkakwento ng kalokohan sa trabaho at eskwela. Normal lang sana ang lahat, hanggang sa biglang nagsalita ang driver. Sabi niya, "Ma'am, dadaan po tayo sa UP. Shortcut po ito." Wala naman kaming idea kung saan iyon banda. Pero dahil sanay na kami magtiwala sa taxi drivers noon, pumayag na lang kami. Tahimik ang paligid habang papasok kami sa loob ng campus. Iba ang feeling, madilim, maraming puno at parang mas malamig ang hangin kahit nakasara ang bintana. Habang palalim kami sa loob ng UP, napansin naming may organization gathering yata noon. May mga ilaw sa malayo. May ilang taong naglalakad, pero karamihan tahimik na. Maya-maya, biglang huminto ang taxi. Sabi ng driver, close na pala ang exit na dadaanan namin. Hindi ako kami makakalusot. Kailangan naming mag-reverse at bumalik sa regular route. Habang nakatigil kami, may napansin kami sa unahan. May magkasintahan, isang lalaki at isang babae na naglalakad papunta mismo sa close exit area. Kitang-kita sila dahil open grounds yun. Walang masyadong harang, walang pwedeng pagtaguan. Nakailaw pa ang paligid kahit papaano. Naglokohan pa nga kami ng mga pinsan ko. Sabi ng isa, "Ay, nagmo-moment muna yata sila bago umalis." Natawa kami, mukha naman talagang normal. Magkatabi, tahimik, parang may sariling mundo. Ilang segundo lang lumipas, nag-reverse na ang taxi. Habang umaatras kami, napansin namin na nawala yung magkasintahan. Bigla, parang bula. Napatingin kaming lahat sa kaliwat kanan. Imposible silang mawala agad. Open area ay yun. Kung tatakbo sila, makikita namin. Kung liliko sila, may makikita dapat kaming galaw. Pero wala. As in wala. Doon na medyo natahimik ang usapan sa loob ng taxi. Hindi pa ako nagsasalita noon. Pero may kakaiba na ako nararamdaman. Simula bata pa ako, sensitibo na ako sa mga presensya. May sign ako palagi pag may something sa paligid. Biglang sumasakit at parang lumalaki ang ulo ko. Parang hinahatak pataas. Lagi naming binibiro na parang lollipop head. At doon mismo, sa loob ng taxi, nararamdaman ko yun. Mabigat ang ulo ko, mainit, parang may pressure. Dahil nasa gitna ako ng backseat, malinaw ang view ko sa harap at doon ko sila nakita. Dalawang itim na anino, magkatabi, sa tabi ng driver sa harap. Hindi sila solid na tao, parang anino lang pero may hugis. Tahimik lang sila, nakatayo at ramdam na ramdam ko ang presensya nila. Hindi ako makapagsalita agad, natigilan ako, nanginginig ang kamay ko. Pinilit kong kumalma. Sinabihan ko ang driver, "Kuya, pwede po bang magpa-music kahit radyo lang? Gusto ko lang ma-distract." Pero sabi niya, sira daw ang radyo niya. Doon na nagsimula ang takutan sa loob ng taxi. Biglang nagsalita ang isa kong pinsan, "Bakit parang ang lamig bigla?" Totoo nga, biglang bumaba ang temperatura. Parang may dumaan na malamig na hangin kahit sarado ang lahat. Sabi ko sa kanila, "Huwag kayong magbiro." Ramdam ko na hindi na ito biro. Hindi ako umimik pagkatapos noon. Tahimik lang ako, pero todo na ang dasal ko sa loob. Hindi ko tinitingnan ng direkta ang mga anino. Sa gilid lang ng mata ko sila nakikita
At pakiramdam ko nakatingin sila sa akin, hindi sa driver, hindi sa iba, sa akin. Habang papalapit na kami sa Libis area malapit sa Eastwood, unti-unting nagiging maingay ang paligid. May mga sasakyan na, may ilaw, may buhay. Unti-unti ring nawala ang bigat ng ulo ko. Pagtingin ko sa harap, wala na ang dalawang anino. Parang walang nangyari. Bumalik ang ingay sa loob ng taxi. May huminga ng malalim, may napabuntong hininga. Pagdating namin sa Eastwood, agad na kaming bumaba. Hindi na kami nagtagal pa sa taxi. Pero bago ako tuluyang bumaba, biglang nagsalita ang driver. Tumingin niya sa akin sa rearview mirror at sinabi niya, "Ma'am, buti bumaba na kayo." Nagulat ako. Sabi ko, "Bakit po?" Sumagot siya ng mahina, halos pabulong. "Alam ko po kasi na nakikita ninyo, kaya hindi po kayo nagsasalita kanina." Nanlamig ako. Hindi ko alam ang isasagot, tapos tinugtungan pa niya. Hindi po ako makatingin sa kanan ko habang nagmamaneho kasi andun po yung magjowa na sumakay sa atin. Kung tumingin po ako, babangga tayo. Pero sa gilid ng mata ko, nakatingin sila pareho sa inyo. Inuna ko ang safety ninyo. Wala akong nasabi. Bumaba na lang ako ng taxi. Nanginginig ang tuhod. Mabigat ang dibdib. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko ang gabing yun. Hindi ko alam kung sino o ano ang sumakay sa amin. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi lahat na nakakasabay natin sa daan ay buhay. At minsan, mas pinipili na lang nilang manahimik at tumitig. Hello Kuya Ken. Ako nga pala si Sari. Ang kwentong ito ay nangyari raw sa friend ko. At hanggang ngayon, kapag naiisip ko ito, tumataas pa rin ang balahibo ko. Hindi ito imbento. Yun talaga ang sabi niya sa amin. Nangyari ito sa isang sikat na university sa Maynila. Hindi ko nababanggitin kung alin. Pero kung nakapag-stay ka sa isang university library na tahimik at malamig, may imagine mo agad ang atmosphere. Isang araw, nasa library daw siya para mag-research at gumawa ng assignment. Hindi raw masyado matao dahil karamihan ng mga estudyante ay nasa klase pa, kaya halos tahimik ang buong lugar. Malamig ang aircon at maayos ang ambience, perfect sana sa pag-aaral. Habang nagbabasa siya, napansin niya na may babaeng nakaupo at mesa mula sa kanya. Nakaharap ito sa direksyon niya, ngunit nakayuko ang ulo. Hindi niya agad pinansin dahil normal lang naman iyon sa library. Akala niya pagod lang ang babae, baka natutulog o baka nakafocus lang sa binabasa. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbabasa ng libro. Ilang minuto ang lumipas bago niya ulit napansin ng babae. Doon niya napansin na may kakaibang pakiramdam sa paligid. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may malamig na presensya. Hindi niya pa rin makita ang buong mukha ng babae dahil natatakpan ito ng mahabang buhok. Nakayuko pa rin ito sa mesa. Dahil hindi siya komportable, tinaas niya ang libro para matakpan ang side kung saan nakaupo ang babae. Sinubukan niyang mag-focus sa binabasa. Maya-maya, parang may pumilit sa kanya na sumilip. Nang ibaba niya ang libro at tumingin siya, nagulat siya. Yung babaeng kanina ay 3 mesa ang layo. Ngayon ay 2 mesa na lang ang pagitan nila. Kinabahan siya, pero sinubukan niya mag-isip ng maayos. Baka gusto lang ng babae na lumipat ng pwesto. Baka mas maliwanag ang ilaw sa mesa na iyon. Sila lang naman ang halos tao sa library, kaya hindi niya masyadong pinansin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, pero hindi na mawala ang kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya, kahit wala siyang nakikitang gumagalaw. Tinakpan niya ulit ng libro ang direksyon ng babae. Sa pagkakataong ito, hindi na lang dahil sa distraction. Natatakot na talaga siya. Pero maya-maya, hindi na naman niya napigilan ang sarili niyang sumilip. Pagtingin niya, nanlumo siya. Ang babae ay nasa susunod na mesa na. Isang mesa na lang ang pagitan nila. Mas lalong nakakapagtaka dahil wala siyang narinig na upuan na gumalaw, walang footsteps at walang kahit anong kaluskos. Nanlalamig na ang mga kamay niya at hindi na siya makapag-focus sa binabasa.
Hindi niya alam kung tatayo ba siya o aalis. Sa sobrang kaba, napapikit na lang siya at nagsimulang magdasal. Nag-Our Father siya, pagkatapos ay nag-Hail Mary. Paulit-ulit niyang binibigkas ang dasal, umaasang mawawala ang takot na nararamdaman niya. Habang nasa gitna siya ng pagdarasal ng Hail Mary, may narinig siyang boses, mahina, parang boses ng bata. Sa una ay nakala niyang guni-guni lang, pero napansin niya na ang boses ay sumasabay sa kanya sa pagdarasal. Parehong linya, parehong bilis, parang ginagaya siya. Doon siya napadilat. Pagdilat niya ng mata, halos hindi na siya makahinga sa takot. Nasa harap na niya ang babae, halos magkalapit na ang mukha nila. Hindi niya makita ng malinaw ang itsura nito. Malabo ang mukha, parang hindi mabuo. Pero may isang bagay na malinaw. Nakangiti ito. Isang ngiting hindi normal. Habang nakangiti, sinasabayan siya ng babae sa pagbigkas ng Hail Mary. Ang boses ay parang boses ng bata. Habang nagsasalita, dahan-dahan pang gumagalaw ang ulo nito na parang nanunukso. Para bang nilalaro lang siya. Hindi na niya kinaya ang takot. Napapikit siya ng mahigpit at tumigil sa pagdarasal ng Hail Mary. Sa halip, paulit-ulit niyang sinasabi, "In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name." Kasabay ng sarili niyang dasal at paghihingi ng tulong. Hindi niya alam kung gaano katagal siya nakapikit. Pakiramdam niya parang napakatagal ng sandaling iyon. Hanggang sa naglakas loob siyang dumilat. Pagdilat niya, wala na ang babae. Wala na nakaupo sa harap niya. Tahimik pa rin ang library, pero hindi na niya kayang manatili roon. Agad niyang niligpit ang kanyang mga gamit. Hindi niya na inisip kung maingay siya o kung may makakapansin. Ang mahalaga ay makalabas siya sa library. Sa sobrang takanta niya, nakalimutan niyang ibalik ang librong hiniram niya sa librarian. Nagalit pa raw ang librarian dahil doon, pero hindi na siya nakapagpaliwanag. Paglabas niya ng library, doon na siya tuluyang napaiyak. Yung iyak na galing sa matinding takot. Pakiramdam niya raw roon, parang naiihi siya sa sobrang kaba. Simula noon, hindi na siya bumalik sa library na iyon. At ayon sa ilang kakilala niya, kapag may ganitong karanasan daw, hindi raw dapat Hail Mary o Our Father ang sabihin. Minsan daw, ginagaya lang iyon ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Ang mas mabuting gawin daw ay sabihin, "In Jesus' name," at pagkatapos ay sariling dasal. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang kwentong ito, yung babaeng unti-unting lumalapit, yung boses ng bata na ginagaya ang dasal, at yung ngiting hindi normal, talagang nakakakilabot. At kung nanonood ka nito habang nasa library, tingnan mo ang paligid mo. Baka nasa tabi mo lang pala siya.